So kaya sabi niya, tingnan niyo mga kapatid, ang isang taong lumalakas ay nararamdaman ni Pablo sa bagay na ito. Sabi niya, hindi kami nang hihimagod. Ibig sabihin, talagang puspusan ang trabaho ni Pablo para sa Panginoon. So makikita natin na yung mga taong lumalakas, ang spiritual, hindi siya napapagod, hindi siya nangihimagod. Nakita niyo ba? Kaya sabi niya, bagamat anya ang aming panglabas, nanghihina. Kasi tumatanda siya. Normal yun. Pero sabi niya, pasulong naman, habang paurong ang katawang pisikal, pasulong yung spiritual niya. So ibig sabihin, tumatagal siya kay Lord na pasulong. Hindi stagnant. Okay niyo ba? Kasi sabi niya, ngunit ang aming pagkataong loob, yung panloob, ay nababago sa araw. Ibig sabihin, talagang sumusulong ang buhay ni Pablo. Ngayon ay verse 17. Ang tanong ngayon, bakit sumusulong ang taong kaya pinatunayan niya, hindi kami nangihimagod. So yun ang isang ebidensya na hindi siya nangihinayang magtrabaho kay Lord at magsilbi sa mga kapatid. 17. Sapagkat ang aming magaang kapighatian, ayan, so nakakaranas siya ng mga struggle. Nasa isang sandali lamang. So hindi niya iniisip na, kasi bakit hindi niya iniisip na ito'y tatagal? Kasi temporal lang kasi yung flesh. Alam ni Pablo na matatapos din ito. Okay? So sabi niya, ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. So kaya pala nila nagagawa yung ay ang layunin ni Pablo, madagdagan yung pagluwalhati sa Diyos. Kaya hindi siya nangihimagod. Ngayon, ang tanong, bakit ganun na lamang ang naging pasya ni Pablo? Na hindi siya nanghihimagod. Sa 18 sabi niya, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita. Bakit lumalakas si Pablo? Hindi siya nakatuon sa mga temporal na bagay. Kasi yung mga bagay na nakikita, sabi niya, kundi sa mga bagay na hindi nang nakikita, sapagkat ang mga bagay na nang nakikita ay may katapusan. Ayun. So kaya pala malakas si Pablo na maglingkod na hindi nahihimagod, sapagkat hindi siya nakatingin sa temporal. Ang nakatuon ang paningin ni Pablo sa mga bagay na eternal. Okay, tayo po tumayo. Panginoong Diyos, kami po ay muling dumadalangin sa oras na ito. At gabayan mo, Lord, ang iyong salita na nawa lahat ng makikinig ngayon sa live broadcast at sa lugar na ito, Panginoon, mapagpala mo na nawa ay hindi kami tagapakinig lamang, Lord, kundi tagatupad kami ng bawat naririnig namin, sapagkat masasayang, Panginoon, ang aming mga napakinggan kung hindi namin ito isa sa katuparan. Muli, salamat sa katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, alam po natin na sa Hebrews 11:3, nabanggit din ni Pablo doon na ang mga bagay na nakikita sa lupang ito, kinopya lang ito sa hindi nakikita. Hello? So sabi ni Pablo yan, Hebrews 11:3, na nilikha itong mga bagay na mga nakikita mula sa hindi nakikita. Kumbaga, kung mayroon pong mga tahanan
na literal, may tahanang espiritual. So para bagang ibig sabihin ni Pablo, mas totoo yung spiritual kaysa sa natural. Kasi bakit? Kasi kinopya lang itong mga bagay na ito. May pinagkopyahan lang ito. Mula ito, kinopya sa mga hindi nakikita. At ngayon, sabi po ni Apostol Pedro sa 1 Peter, tingnan niyo po ang 1 Peter. 1 Peter chapter 4. May sinabi po dito si Apostol Pedro, verse 7. Sabi po ni Pedro, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. So meron po, kasi temporal nga eh. So sabi ni Pedro, malapit na niya magwakas ang lahat ng mga bagay na nakikita. Okay? Kaya sabi niya, kayo nga'y mangagpakahinahon at mangagpuyat sa pananalangin. Lalo na po itong panahon na ito. Kaya mapalad yung mga tahanan na mayroong prayer. Pero anong klaseng prayer? Kasi sabi ko nga sa inyo noon, ang totoong nagpipray, nababago ang buhay. Kasi anong pinagpipray niya? Ba't hindi siya nababago? So, pag hindi po nababago ang tao, hindi po yan totoong nagpipray. Ang nagpipray na lang niya, hindi ang bibig niya. Kasi bakit nauna mong iba na ipag-pray, ay sarili mo hindi mo na ipag-pray? Na importante yun. Na maging katulad tayo ng Panginoon. So sabi rito, mangagpakahinahon at mangagpuyat sa pananalangin. So bakit? Kasi malapit na ngang magwakas, sabi ni Pedro, ang lahat ng mga bagay. At sinabi rin ni Jesus Christ yan sa Matthew 24, verse 3 din, na magwawakas na ang buong sangkalupaan. Okay? So may mga verses na nagpapatuto. Ngayon, dito po sa 2 Peter, lipat po tayo sa 2 Peter, chapter 3, verse 6, tingnan niyo po ang mangyayari. Sabi niya, nasa pamamagitan din ito ang sanglibutan noon, na inapawan ng tubig ay napahamak. So, ginawa na ni Lord ito sa tubig. Napahamak ang sanglibutan, sabi niya. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapot, huwag ninyong kalimutan mga minamahal ang isang bagay na ito na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang pinalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ito na. Datapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. So ito po ang mabigat. Dahil hindi po ito yung coming ni Lord na ito yung araw kung saan doon niya isa sa katuparan yung sinabi niya. Ano yung sinabi niya? Na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. So hindi na po tubig ang mangyayari. Apoy na. Kaya, ang mabigat ito mga kapatid, handa ba ang tao? Kasi, paano yan? Kaya nga sabi ni Pedro, magpuyat kayo sa pananalangin. Okay. So, dito sa verse na ito po ang mangyayari. Okay? Lahat daw. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog.
Amen. Now, isa pang verse. Dito po sa John 3, verse 6, sabi po ni Lord, that which is born of the flesh, ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Ano yung laman? Temporal. So makikita po natin dito sa Panginoon mismong salita, ang ipinanganak ng laman ay laman. So pag sinabing laman, temporal. At ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga, eternal. Kaya sabi niya, huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. So, anong ipanganak na muli? Second birth. Dahil doon sa first birth, by sex po yun, walang eternal doon. So, magkakaroon lamang ng eternal ang tao doon sa second birth. Yung pagiging born, kaya nga born again, second birth. Okay. At sabi niya sa 7, marvel not that I said unto thee, ye must, compulsory, para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, compulsory, maborn again ka. Yan tanong, born again na ba tayo lahat? Pag sinabi pong born again, bago ang buhay niyan. Pero kung nandiyan pa rin yung mga ugaling panglaman, hindi pa po yan born again. Amen? Kasi sabi ni Pablo, 2 Corinthians 5:17, ang born again, yung dati niyang pagkatao, wala na. Bago. So kung nandiyan pa yung dating pagkatao, hindi pa po yan born again. Amen? Okay. Now, dito po sana, bago ko talakayin ang propeta, dito sa Matthew 6, verse 19 to 20. Tingnan niyo po ang inyong Bible. Sabi po, 19, huwag kayong mangagtipo ng mga kayamanan sa lupa. Ano yon? Temporal. Ano sa lupa ang kayamanan? Na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. At dito'y nanghuhukay at nagsipagnakaw ang mga magnanakaw. So dito sa lupa, mananakaw dito kung may pera ka. Sarado ang bahay mo, may sariling susi pala yung magnanakaw. O katulad yan. Diyan ba yun, Brad? So, may tindahan dyan. O hinold up. O may bago na namang ginakawan. O kasi, iyan yung mga temporal na bagay, nananakaw. O paano mo mananakaw ang spiritual? Kaya sabi niya, kundi mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit. O yung mga eternal na kayamanan. O, bawat kaluluwa, 10,000 world. ang laking kayamanan mo noon, ha? At na dooy, hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at doy, hindi nanguhuhukay at hindi nagsipagnakaw ang mga magnanakaw. Hindi naman sila makapasok doon. Paano sila makapagnanakaw doon? So, yung kayamanan mo, kung nakapag-ipon ka roon, walang bawas. O, yan maganda. O, yan tanong, saan tayo nag-iipon? Amen? Okay. Now, last verse. Sa Luke chapter 16. Ano po ang sabi rito? Verse 25. Ito po yung eksena na sabi rito. Datapwat sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro sa gayon ding paraan ay masamang bagay. Datapwat ngayon ay inailiw siya rini at ikaw ay nasa kahirapan. So ito po yung mayaman at si Lazaro. Nung nasa lupa sila, puro pasarap.
Wala kang makita doon sa mayaman na nagsakripisyo para kay Lord. Si Lazaro kahit pulubi, nandoon sa kanyang, kaya si Lazaro kasi ay mahal niya ang Panginoon. So itong puro sarap, dumating ang araw, napunta sa impyerno. Amen. Kasi wala itong sakripisyo. Wala itong mga tiniis. Puro pasarap lang. Kaya nga nung pangalawang eksena nito, sabi ng Bible, nag-ipon pa siya. Nagpatayo ng mga kamalig na pinag-imbakan ng kayamanan. Yung pangatlong eksena, ito na. Punta siya sa impyerno. So, makikita natin, sa dalawang taong ito, yung isa nasa parusa. Bakit? Kasi, ang pinagsikapan niya nung siya'y nabubuhay sa lupa, puro pang temporal. Walang kabuluhan sa kanya ang eternal. So, saan siya napunta? Parusa. So, kaya nga tayo, sabi ni Pablo kanina, hindi siya nakatingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita, panandalian. Pero yung mga bagay na hindi nakikita, pang habang panahon. So makikita po natin dito na yung pagtitiis ni Lazaro sa lupa, kasi kahit naman sa palagay nyo, halimbawa mahirap ka ngayon, aabot ba ng 2,000 taon yung paghihirap mo? O sa Bible, wala pang bitsi noon. Ang pinaka mataas na edad, 965 lang. Wala pang mga lason-lason noon. O kaya sila nakakatagal ng buhay. Pero ngayon, mapalad ka kung umabot ka pa ng 100. So, kung 100 taong kang naghirap, kumpara doon sa eternal, ditiisin mo na. Ay, yung iba, bumibigay. Hindi sila makatagal. Kaya nga, tingnan nyo mga kapatid, ito sa totoo lang. Sa mga estudyante, nalilate ba kayo sa school? Hindi, nalilate. Mga estudyante. Sa school man, sa trabaho, hindi natin magawang malate. Pero bakit pagdating kay Lord, may nalilate? So parang ordinaryo lang yung para kay Lord. Mas nagiging tapat tayo doon sa mga temporal. Pero itong eternal, hindi natin nabibigyan ng halaga. Bakit nalilate? Pero sa trabaho, hindi. Di ba? Para mas mahalaga yung trabaho kaysa sa Panginoon. So, pero si Pablo sabi niya, hindi siya nakatingin dito sa mga temporal na ito. Kasi hindi yan tatagal. Mawawala yan. Pero, kayaan niya kami nakapokus sa mga eternal. Amen. Kaya tayo, makita natin, tingnan niyo paglinggo. Ang daming late. Pero pag nasa trabaho sila, maaga. Pero mo, parang ibig sabihin, mas malaki ang pakinabang mo ditong eternal kaysa dito sa spiritual. Amen. So, dyan po makikita, dyan tayo sinusukat ni Lord, gaano ba kahalaga sa iyo ang gawain sa Panginoon. Amen? Dito po sa prophet. Sabi po dito ng propeta, sa the fourth seal, 2:10. Christ first coming, kasi po ang bali natin dito, hindi lamang yung ang tatalakayin po natin, hindi lamang po yung pagiging eternal
at temporal. Kundi yung corporal body ni Lord. Kasi ang corporal is temporal. Kaya ang pamagat po nito ay the corporal and eternal body of Christ. Sabi niya sa the fourth seal, Christ first coming, immortal. Ayan. So, ang first coming ni Lord, flesh. He comes 3 times. Christ is in 3. Watch how He comes. Watch Christ. First coming, He come immortal. To bleed and die. So, yung first coming niya, naging mortal siya, although galing siya sa eternal. Naging mortal para ano? Mamatay, para matubos ang kanya. That's His first coming. Para tayo tubusin. The second coming is the rapture. So ngayon, may coming pang rapture? Kung ang second coming pala niya ay rapture? So, ba't hindi ito nakikita ng second coming? Naghihintay pa sila ng rapture eh. Pero sabi ng propeta, ang second coming is the rapture. We meet Him in the skies, immortal. Ito mabigat. His third coming, He is the incarnate God. Pag sinabing incarnate, pumasok siya sa corporal. God, Emmanuel, to reign on earth. So yung third coming ni Jesus Christ ay to reign. So nag-reign po ngayon si Lord. Kasi ang coming niya, okay, tingnan po natin dito kung ano ang coming ni Lord. Kasi sabi niya, He is the incarnate God. Amen? Sabi niya, ito, sa Corinthian Book of Correction. Andiyan na ba? Corinthian Book of Correction, 1:14. Any blood that would come from Christ would be corporal blood. Kahit daw anong klaseng dugo na galing kay Lord, magiging corporal blood. Then His corporal body is here. Asan daw yung corporal body ni Lord? Ano yung hinihintay nilang darating si Lord? Sabi niya, His corporal body is here. Then, the second coming is over. Kung nandito ang corporal body ni Lord, tapos na ang second coming. Jesus said, believe it or not. Believe it not. When they say, lo, He's in the desert. Huwag kayo maniniwala dyan na nandiyan si Lord sa disyerto. Huwag kayo maniwala. Believe it not when He's here. Believe it not. For there will be false Christ arise and false prophets. And they will show signs and wonders. In so much it would deceive the very elect. And I've screamed it from the east to the west. Okay. Now, the countdown. 156. Now, sabi niya, being that He don't have a corporal body on earth, but just His bride. Hindi rin magkakaroon ng corporal body si Lord maliban sa bride. Hello? Paano itong mga second coming? Bride ba sila? Ang bride po nasa Son of David. So, ang magiging corporal body daw ngayon ng Panginoon, Son of David. He was through that.
man. So, lagi pong pumapasok si Lord sa tao. He's always, it was God in Elijah, God in David, God in Christ. Always, sabi niya, see, He's got His body on earth. So, mayroong laging body si Lord sa lupa. Amen. Okay. Be not afraid, it is I. 186. Now, kailan daw? You will not see Jesus in a corporal body until He comes for His church. Oh. Hindi rin magkakaroon ng corporal body si Lord maliban sa kanyang iglesia. So, sa ngayon, ngayon sabi niya na ang kanyang corporal body nasa iglesia. Sa believer. But everything that He was, all that God was, yan, He poured into Jesus. So lahat ng mayroon ang Diyos, ibinuhos kay Jesus. And all Jesus was, He poured into the church. So lahat daw ng mayroong si Jesus, ibinuhos sa iglesia. He is the same. He is in the church. The believers. Now, ito. If a man come here, as I said the other night, with nails, scars, and thorns marked on his head, that could be a deceiver. O, kung meron na niyang pumunta rito, na tao na may mga marka, may mga tinik sa ulo, tapos may butas ang kamay ng pinagpakuan, deceiver yan. Hindi yan totoo. Kumbaga, impersonator. So, kaya maraming madadaya sa mga unbeliever dahil magpapakita yung taong ito na anyong Kristo, papakita niya yung butas. Tapos yung mga pako sa paa. Tapos may mga marka dito sa mukha. Sabi ni Brother Branham, kahit may pumunta sa akin ganyan ng ayos, hindi ko yan tatanggapin. Deceiver yan. Ngayon, sino ang tatanggapin niyang Kristo? Hindi pala yung may butas. Sino? But when you see the very life of Christ produced, ngunit niya kapag nakita nyo ang isang tao na karakter ni Lord, yun. Mas paniniwalaan ko yun na kaysa doon sa may butas, mas maniniwala ko na yan si Kristo kung taglay niyan ang karakter ng Panginoon. Ano sabi niya? But when you see the very life, very life of Christ, pag nakita nyo niya ang buhay ni Kristo sa tao yan, si Lord na yan dumating. Pero paano kung taliwas? Paano kung hindi mo nakikita sa Kanya ang buhay ni Kristo? Deceiver. Kasi sabi ni prophet, hindi ako maniniwala yung mga butas-butas na yan. Hindi yan. Pero kapag ang nakita nyo, buhay ni Kristo, ang pinamumuhay niyan, yan, dumating si Lord. Okay? John 14:12, He said, He that believeth on me, the works that I do, shall he do also, more than this shall he do. For I go to my Father. Nakikita niyo ba? Kung ano ang coming ni Lord? Hindi, kaya huwag kayo maniniwala na nandito, nandyan. Kaya maniwala dyan. Maniwala kayo kung ang taong nakita nyo, buhay ni Kristo ang buhay niyan. Sigurado yan, si Lord yan. Dahil walang makakagawa ng buhay na katulad niya, si Lord lang. Si Lord po, alam natin, dumating. So, anong klaseng buhay na tayo meron? So, yun po ang basihan dito ng coming ni Lord sa tao, na yung karakter ng taong yan, si Lord.
Okay, paano kung wala naman si Lord ang karakter dyan? O, wala dyan. Hindi pa dumating sa kanyang buhay si Lord. Oh. Modern events are made clear by prophecy. 2:6:3. Notice now, they have done to him just exactly what the prophet said they would do, just as they are doing to this very same day in the Laodicean age. If you want to look at it, read Revelation 3. Ano yung Laodicean church age? At ano ang ginawa nila kay Lord? Ano yung Laodicean believers? Blind, naked, and don't know it. Turning Christ. Oh, yan. Kaya nga sa Laodicea, ang believer po, nasa labas si Kristo, kaya kumakatok eh. Wala namang kumakatok sa loob. Nandun sa loob, tapos kakatok. Tao po. Kaya kumakatok ang mga believer ng Laodicea, sabi rito, blind, naked, and don't know it. Turning Christ. Tinalikuran nila si Lord. At iyan ang kalagayan ng maraming, paano natatalikuran si Lord? Pag second coming ka, Laodicean ka na. Bakit nila tinalikuran si Lord? Son of David nga ito, ba't ayaw nilang paniwalaan ito? Na nasa third coming na. So pagtalikod kay Lord yan, nung hindi mo pagtanggap sa mensahe ng panahon. Sabi niya, when He begins to reveal Himself into the seed form again, the same one that went in the ground come back. Sino yung, si Lord ito na namatay. Ngayon, went in the ground, come back to be the bride. So yung coming ni Lord, ikaw. To be the bride. May coming bang na singular? Kasi ang inaasa nilang coming, singular. Malabo po yun. Kasi ang coming ni Lord, yung namatay daw doon sa Golgotha, bumalik para maging bride. Just the bride and the groom, is the same flesh and blood. So ang coming ni Lord, ikaw at siya, maging isa. The same ministry, the same things, doing just exactly what He done, the Spirit. Kaya ang coming ni Lord, hindi po dalawa at ikaw. Ang coming niya, ikaw na si Lord. Paano ito? Kaya ba tanggapin ito ng second coming? Luke 17:20 to 21. Sabi po ni Lord, and when He was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, He answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. Neither shall they say, lo here or lo there. For behold, the kingdom of God is within you. Nasaan daw ang kaharian ng Diyos? Nasa tao. Paano nila ito? Kasi puro ang mga kaisipan kasi ng tao, hindi nila nauunawa ang mga matatalinghagang binibitawan ni Lord. Na ang kingdom ni Lord, hindi po ito yung pagmamasdan mo, makikita mo ito sa mata. Katulad ng kingdom ng tao, may palasyo, mayroong mga, may hari, may reyna, may mga sundalo. Ang sabi ni Lord, hindi yan ang kingdom ng Diyos. Ang kingdom ni Lord, nandyan sa loob mo. Is within you. Ito na. Sabi po ni 1 John 4:2 to 3.
Hereby know ye the Spirit of God. Dito ang malalaman nyo ang Espiritu ng Diyos. Paano natin malalaman na nandun sa Kanya ang Espiritu ng Diyos? Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. So sino man daw, yung bawat espiritu na nagsasabing si Jesus ay dumating sa laman, ay sa Diyos. O, sino lang ang pwedeng magsabi nito? Third coming. Bakit? Nasa flesh nga ngayon si Lord eh. Tanungin mo ang mga unbeliever o mga second coming. Paniwalaan ka ba na nasa flesh ngayon si Lord? Ang pwede lang magsalita ng nasa flesh ngayon si Lord, third coming. Okay? And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist. So mga nagsasabi na wala pa si Kristo. Antikristo pala yan. At hindi yan sa Diyos. O, tanungin mo sila, dumating na ba si Lord? Wala pa. Parating pa lang. Pero tayo, sinasabi natin na nandito si Lord, nasa laman, in many-membered body. Whereof ye have heard that it should come. And even now, already, is it in the world? Sa 1 John po yan. Whereof ye have heard that it should come. Ang alin? Spirit of Antichrist. And even now, already, is it in the world. Kaya huwag tayo magtaka. Mabigat yung paratang ni John sa kanila. Yung hindi nagsasabing si Lord ay nasa laman, Antikristo yan. O tanungin mo sila, dumating na ba si Lord? Wala pa. O sino lang ang nangangaral na si Lord ay nandito sa tao? Tayo. O. Christ is the mystery of God revealed. 5:4-8. Notice, in these last days, Lucifer is doing the same thing. Can you see it? The devil doing the same thing. Ano yung gawain ng Diablo? Building up a hybrid church. So ang trabaho ni Satan, diyan na, 5:4-8. 4:8. So ang trabaho ni Satan o Lucifer is doing the same thing. The devil doing the same thing. Ano ang gawain nila? Building up a hybrid church. At iyan po ang, pag sinabi pong hybrid, may halo. So, kaya nga nung Sunday, segregator pala si Lord. Binubukod niya ang kambing sa tupa. Hello? Kumbaga, hindi pwedeng haluan si Lord ng kambing. Ngayon, ito pong hybrid church, ang karakter nito halo-halo. Kaya siya hybrid. At iyan daw ang trabaho ni Satan. I-build niya ang mga hybrid believer. So yung karakter niya halo-halo. Okay? A hybrid members. Mga membro din, halo-halo din. Hybrid by knowledge instead of the word. By intellectual men instead of born-again men. Building an intellectual kingdom that will outshine Christ's little bitty flock. What is it that did that? Fallen angels. So ngayon, hindi na mamalayan to ng maraming churches. Kasi, ang dami pong churches ngayon. Carnal pa rin ang kanilang buhay. Amen. Hindi mo sa kanila talaga makikita ang buhay
totoo. At pag ikaw isa ka rin ganon, mamamalayan mo, baka hindi ka makapasok sa Panginoon. Kasi ayaw ni Lord ng halo-halo. Nais ni Lord, kung maglilingkod ka sa Kanya, wag hybrid. Amen? Last. How can I overcome? 46. Ito na po yung Son of David. How can I overcome? 46. Yan. This is the age of life. Son of David po ito. Age of life na po ito. Personal life of Christ. Where the chemical of His body, what was in Him. So yung body noon ni Lord, ikaw nga yung corporal na ngayon eh. So yung kanyang karakter noon, nagmamanifesto sa iyo. First, under justification, the water baptism. Second, under the new birth of wisely sanctification, which cleanses. And thirdly, under the baptism of the Holy Spirit, putting that sanctified vessel into service. The word sanctify means, it's a compound Greek word which means clean and set aside for service. Ano po ang kahulugan ng sanctify? Malinis at itinalaga sa serbisyo. Ikaw ba ito? Baka tayo pa upo-upo lang, hindi ikaw ito. Kasi yung sanctified, ang kahulugan pala niyan, the word sanctify means, it's a compound Greek word which means clean and set aside for service. Meron kang ginagawa sa kingdom. Anong ginagawa mo? Baka upo-upo lang. Hindi ikaw ito. Hindi ka nakapasok doon sa age of life. Age of life na po ito. Dulo na po ito. Son of David po ito. Buhay. Kasi ang binanggit yan, personal life of Christ. Ikaw na ba ito? Clean and set aside for service. Set aside for service, inulit. Now, the Holy Spirit puts it in service. So, tama yung sinabi ni kaninang testimonyo niya. Nang nagpapakilos sa tao, Holy Ghost. Hindi mo talaga magawa na hindi sumunod sa Holy Ghost. Ngayon, meron namang, kasi alam nyo ba, na maraming naglilingkod kay Lord dahil sa impyerno? Yan ang totoo. Sa takot nilang mapunta sa impyerno, kaya sila naglilingkod. Pero hindi talaga kalooban ng Holy Ghost. Kaya madali silang mabuwal. Pero ang mga totoong kinalalagyan ng Holy Ghost, hindi po yan natitisod. Natutuwa pa nga yan pag nakakarinig ng masakit eh. So, sabi niya, salamat, nalaman ko itong karakter ko, mali pala. Nagpapasalamat pa, pero kung siyak lalamat. Kasi walang Holy Ghost yan. Pinatamaan na naman ako. Kasi walang Holy Ghost yan. Ito po yung dulo ng panahon. Buhay na po ito. Amen? Hindi ko po ito mensayo. This is the age of life. At anong life? Anong klaseng life? Personal life of Christ. Kung hindi tayo naniniwala dito, hindi bahala na. Amen? Pero yan po, propeta na po yan. Amen? God bless.